2 taon na lamang at muling boboto ang bansa para sa 2025 midterm elections sa bagong pahayag survey ng Publicus Asia Incorporated na isinagawa noong March 2 hanggang 6 kasama sa inalam ng grupo kung sino ang napupuso ang susuportahan ng 1,500 respondents sa buong bansa para sa pagkasenador. Nanguna si dating Pangulong Rodrigo Duterte na may 55%. Sumunod si Doc Willie Ong na tumakbo sa vice presidential race noong 2022 na may 49%. Dikit naman ang re-electionist senators sa sina Christopher Bongo at presidential sister Amy Marcos. Pasok din ang iba pang tumakbo sa 2022 elections na sina dating Manila Mayor Isko Moreno, dating Senate President Tito Soto, mga dating Senador Ping Lacson at Manny Pacquiao at dating Vice President Ani Robredo. Ayon kay Publicus Asia CEO and founder at political strategist na si Malu Tequia, mas nananatili sa isipan ng mga botante ang mga personalidad na madalas kumandidato sa mga nagdaang eleksyon. Itong kay Duterte, kaya namin inagay, kasi makikita mo in the past, 10 months, parating bukang bibig pa rin si Duterte, parating recall kung paano siya nag-perform, kaya hindi kami surprised na nag-number 1 siya. So sa mga re-electionist na 7, si Senator Go at saka si Senator Marcos, merong base na pinagtutuntungan para posibleng, alsin mo si Duterte, alsin mo si Ong. Ang chances pasok agad. Laban sa 1 and 2. Nakakuha naman ng pinakamataas na performance rating sa hanay ng mga public official ang neophyte senator na si Raffy Tulfo na may 74%. Naungusan niya sina VP Sara Duterte na nakakuha ng 68% at Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na may 63%. Tingin ni Tequia, kung may pagpapatuloy ito ni Tulfo, malaki ang posibilidad na maging malakas itong kandidato sa 2028 presidential elections. Walang pagkakaiba nung Tulfo in action, si Senate in action. Ang nangyari lamang sa Senate in action, dala-dala mo lahat ng makinarya ng gobyerno para tugunan yung tanong. So kung ikaw tumawag, na-aksyonan ka, natulungan ka, hindi ba mas gusto ng tao yun? Mahaba-haba pa yung tatakbuhan ni Senator Tulfo, pero kung may isang Tulfo tatakbo sa 2025, asahan mo may isang Tulfo who will make a stop in 2028. Pagdating naman sa top 5 na miyembro ng gabinete, nanguna si VP Sara bilang kalihim ng Department of Education, sunod si PBBM bilang kalihim ng Department of Agriculture, Finance Secretary Benjamin Jokno, DSWD Secretary Rex Gatchalian at Department of Health Officer in Charge Maria Rosario Vergere. Si VP Sara, ewan ko kung anong plano, pero nandun siya, she's one step to the presidency. Marami pa, masyado pang mahaba. So kung ma-maintain niya yung kanyang performance at hindi magdaos-dos ang tiwala ng tao sa kanya, who knows? Pero paliwanag ni Tequia, hindi lamang dapat sa popularidad o maangkla ang mga nais kumandidato, kundi dapat sa tiwala ng publiko. Ang trust at approval ratings sumasalamin din anya sa mga baluarte ng politiko. Kahit wala na sa pwesto, nasa 63% pa rin ang nakuhang trust rating ni dating Pangulong Duterte na pinakamataas sa Mindanao na kanyang hometown. Nanatili namang stable ang trust rating ni PBBM sa 57%, pero bumaba ang approval rating nito mula 64% sa 60%, kung saan pinakamalaki ang naging pagbaba sa Mindanao. Nanatili rin sa 63% ang trust rating ni VP Sara, pero bahagya naman bumaba ang approval rating nito ng 1%. Pag ang trust mo maliit, ang hirap mo mag-convert. Yung awareness, napakadaling isolve niyan. Hindi ako malukilala, iikot natin. Mag-listening tours tayo, mag-media tayo. Magpakilala ka. So para sa amin, ang trust o tiwala ang napakahirap mapuno. Lalo na kung gagawin mo yan in the 90-day campaign period. Walang nananalo na zero trust. Tapos nagbibuild ka sa 90 days. Dapat ng double-digit trust bago dumating ang filing. Sa huli, naniniwala si Tequia na mahalaga rin na agad na ilalabas ang mga survey bilang gabay sa gobyerno para na rin sa pagpapabuti ng serbisyo sa publiko. Horlene Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.